buhay, naawa tayo. Ano yung nasa kalooban natin? Gusto ko siyang tulungan. Okay. So, mas maganda po yun sa tao, yung ganun eh, patulungin po tayo. Alala ko lang po yung nanay ko. Yung nanay ko kasi binigyan ni Sister Elaine ng ang tawag dito. Ano ba yun? Pa-birthday ba? Pa-birthday. Binigay siya ng 1K. Nung umuwi kami, umuwi ako, binigay ko sa nanay ko. Tapos sabi niya, ay, tamang-tama, sabi niya. Kala ko, ano sasabihin niya eh? Tamang-tama, may pambibili na ako ng pagkain ng mga bata. Kala ko, sinong bata yun? Sinong bata na yun? Yung pala, yung bata doon sa bahay ampunan. Meron kasing bahay ampunan po doon, malapit po sa amin. So, kakatuwa kasi, yung habag andoon eh, no? Yung paggawa mo ng ano. Pero alam niyo po mga kapatid, tama yun, may nararamdaman tayo, mabuti yun. Pero dapat maramdaman din natin yung needs ng tao na kailangan mong ipahayag yung salita ng Panginoon. Kasi yung ibibigay mo, halimbawa, binigyan mo siya ng pera. Yung pera na yon, kung binigyan mo siya ng 500, ilan ang itatagal nun sa isang araw? Para lang mabuhay man yung pisikal na katawan. Baka isang araw lang nga ngayon yan eh. Di ba? Sabihin natin 2 araw, 250. Okay, medyo makakakain na siya, di ba? Kasi yung cost of living po natin mataas na eh. Parang sa isang pamilya ngayon, hindi na kasya yata 1,000 eh. Di ba? Okay, imagine mo kung magkano yung kinikita mo. Anong klaseng buhay meron ka? Kasi yung cost of living, bibili ka lang ng ano, di ba? Bibili ka sa palengke, panimpla pa lang ang nabili mo, magkano na nagastos mo. Wala pa yung karne. Para katumbas na ng pagtimpla yung bibili mo pansahog. Di ba? Sa sobrang mahal ng bilihin. So mapupuhay lang siya, yung physical na katawan niya, sabihin natin 2 araw. Pero yung ibibigay mong libre, eto hindi ka maghahanap ng pera eh. Di ba? Kasi lagi natin problema, pera. Ang inisip natin, parang makakatulong lang tayo pag may pera. Hindi. Matutulungan natin ng higit sa pera yung tao kasi yung pera, pansamantala lang yan. Pero yung ibibigay natin sa Kanya, na salita ng Diyos, ipapakilala natin si Kristo ay magsasalba ng kanyang buhay dito sa lupa, papunta doon sa langit. Wala pong bayad yun. Amen. Libre. Mabuti nga ang Diyos eh. Kasi kaligtasan walang bayad eh. Kung may bayad dyan, hindi tayo nakabili. Ang makakabili lang sino? Yung mayaman kasi sila may pera. Pero, libre, walang bayad, pero hindi mo pwedeng bilhin sa anumang sa anumang tindahan po dito, wala po yan. Ang nagkakaloob lang po niya ng Diyos. So sa pagkahabag, totoo po yun. Dapat ang habag po natin ay kasama doon yung pagkahabag na kailangan nitong tao na to. Di ba? O nabigyan mo siya ng tulong, pero ang purpose mo ay to share the gospel. Ipakilala mo si Kristo. Kasi hanggat hindi yan nakakakilala kay Kristo, hindi naman niya maliligtas. Di ba? Mahirap yun kung mamamatay tao yung tsamba-tsamba lang. Ang hirap po ng tsamba, ang hirap ng suntok sa buwan. Mamamatay tao, hindi niya alam kung saan siya mapupunta. Ibig lang sabihin nun, wala siyang katiyakan. Ang katiyakan ng tao ay yung siya ay makakilala kay Kristo para sa kanyang kaligtasan. Ano po? At yan ay libre. Hindi naman po binabayaran po yan. Amen! Ito nga ay malungkot eh. Kung ano yung libre, yung hindi mo binibigay eh. Kung ano yung hindi libre, yung gusto mong ibigay. Tama ba? Tama po ba? Di ba bakit gano'n? Nakakalungkot. Salita nga ng Diyos, libre na ibibigay, hindi mo pa maibigay-ibigay. Sasabihin mo na lang nga, hindi mo masabi-sabi. Ano ang meron? Ano ang pumipigil? Ano yung dahilan? Bakit hindi natin masabi? Ano yung dahilan? Bakit hindi natin magawa? Meron bang pumipigil sa atin? Nakatali ba tayo? Nakasarap ang ating bibig? Hindi naman eh. It's a matter of love and compassion. Kasi si Jesus, nung makita niya yung mga tao, ganito yung kalagayan, meron siyang habag. Meron siyang pagmamahal. Ganon din si Apostol Pablo. Meron siyang love, meron siyang pagmamahal. Na binigay niya yung pinakamainam. Isinyer niya yung pinakamabuti para sa kaligtasan ng mga tao. Kasi, meron po
yung tanong ko. Meron po ba dahilan para mapigilan po tayo sa gawain ito? Ano yung nakakapigil sa atin? Kasi kailangan natin mag-evaluate. Bakit hindi ko ba nagsishare yung gospel? At tagal-tagal ko na Kristiyano. Ni isang wala man lang ako na-sharean. Di ba? Okay. Ang dami po natin ministry, totoo yun. Pero alam niyo po, pinakamahalagang ministry natin is to share the Word of God. Ano mang ministry, mawawala ng kabuluhan yun kung ang pinakamahalaga, kakalimutan po natin. Ano? Yung pag-share ng salita ng Diyos, isipin natin, ano ba yung pumipigil sa atin? Wala ba tayong time? Meron bang dahilan? Papatayin ba tayo kapag kasinyang natin? Darating po yung panahon po na yun. Pero ang panahon po natin ngayon, kung titignan po na, libre, malaya. Alam niyo, nababalitaan natin sa ibang bansa, they are ready to